best choice for God's best. Sabihin natin, best choice for God's best. Sino rito yung may tinanggap ka ng best sa Lord, gusto mo pa rin yung best ang lagi mong matanggap? So you need to decide what is right. You need to have a healthy mind. At yan po ang aking ituturo. Ayan po inilagay ko as introduction, continuation. Kala ko tapos na yung ating part 6. Pero as I studied the Word of God, the Lord led me. At ginawa ko siyang introduction as part of continuation. And then naglagay ako ng topic for about magpaparangal sa Lord. Pero doon lang po ako, nag-end po ako doon sa best choice for God's best in your life. Sinong excited? Sinong excited? Pumalakpak sa Lord. Praise God. Hallelujah. Next week po, tayo po ay may guest from J1 Regina. Next week, kaya hindi po ako tatayo. Kaya tama lang na ito ang topic and then simulan ko ang panibagong topic by November 19. Kasi November 12, meron po tayong guests. And by December, meron uli po tayong guest. Yan. Okay, so topic na introduction po kanina. Best choice for God's best. Bakit? Best choice for God's best or bad choice for consequences. Piliin mo. Alin yung gusto mo? Siyempre, ayaw mo na you suffer always for consequences. Kailangan mong maunawaan na may consequences sa bawat gagawin mo. Bad or good. May consequences ito. For bad, edi bad ang consequence. For good choice or best choice, edi best ang iyong mararanasan. Sino rito ang gusto lagi ay best from the Lord ang maranasan mo. So you need to choose what is right. You need to decide. Because the Lord gave us free will. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagpili. At hindi yan pinakikialaman ng Lord. Ikaw at ako ay binigyan ng Lord ng kalayaang pumili. Kaya kailangan, ilagay mo yung Hosea 4:6. Putulin mo lang dun sa first part lang, letter A. Sabi po ng Hosea 4:6, ang aking bayan, aking mamamayan ay napapahamak dahil sa kamangmangan. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay magkaroon continuously ng wisdom. Wisdom is proper application ng knowledge. Kapag yung kaalaman mo ay ni-apply mo ng according lang sa gusto mo, that is not wisdom. Ang tunay na karunungan ay ang pag-a-apply ng kaalaman according to God's Word. Are you hearing my... Yun po ang tunay na godly wisdom. Godly wisdom, yung alam mo, yung natutunan mo, ay i-a-apply mo according to God's will, according to God's purpose, according to God's perspective. Sabihin natin, God's perspective. Iba po ang opinion ng tao. May iba-iba tayong opinion. Nakita mo there? Hosea 4:6. May iba-iba tayong opinion. Kahit sa family, iba-iba ang opinion. Pero, wag nating kalilimutan. Ano naman ang opinion ni Lord? Ano naman? Malalaman mo ang perspective ni Lord nakalagay sa Bible. And that is the standard. Yun ang ultimate standard. Ano ang sabi ng Hosea 4:6? Napapahamak ang aking mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. May kilala ka bang laging napapamali? May kilala ka ba o ikaw yan? So ang kailangan mo matutunan mo,
talaga ang gusto ng Panginoon, dahil yung gusto ng Panginoon, ito ang makakatulong sa atin. Ito yung the best para sa iyo at sa akin. Naunawaan po natin? Sino naniniwala na walang ibang pagmumula ng best kundi si Lord? Kaya kailangan we need to seek Him. Proverbs 3:5. Lagay mo. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord. Hindi sinabing trust in chariots. Hindi sinabing trust in horses or trust in your money or trust in your power. Kundi ang sabi rito ay trust in the Lord. Hindi sa iyong alam, mamamali ka eh. Kasi pag nadiktahan ka ng iyong wrong emotions, wrong ng iyong reactions, and wrong ng iyong decisions. May kausap po ako? May kausap po ako? Mahirap kang magpadikta sa iyong sarili. Kasi pag wrong ang iyong emotion, galing sa wrong thinking, wrong ng iyong desisyon. Kaya kailangan pag may mali sa puso, may mali sa isip, pahawakan mo agad sa Panginoon. At manalangin ka, rule and reign, Lord. Manalangin ka kaagad. Replace, Lord, ng tama. Why? Pag ikaw ay nagdesisyon out of your wrong emotions, wrong na ang magiging motibo. Wrong na ang magiging desisyon. Mali na ang magiging reaksyon. Tama po ba? Naunawaan niyo po ako? Kaya ito ang paalala ni Lord. We need to check first our emotion. We need to check our thoughts kung anong nariyan. Why? Sabi po ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your understanding. Do not depend on your own understanding. In all your ways, sa lahat. Hindi po sinabi rito magtiwala ka sa sarili mo, kundi sa Lord. Hindi sinabing magtiwala ka dyan sa counselor mo. Pwede kang magtiwala sa counselor kung ang sinasabi ng counselor ay based sa Word of God. Pwede kang magtiwala sa laman ng isip mo at sa alam mo kung ang alam mo ay based sa Word of God. Are you listening? Kaya sabi rito, seek His will. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. I-submit mo muna sa Panginoon. Ito ba ang gusto mo, Lord? Ito ba ang tama? Ito ba ang sinasabi ng Biblia? Kaya ang aking pong topic, best choice for God's best. Or bad choice for consequences. Lagay mo yan, yung sunod. Best choice for God's best. Pag tama ang iyong pinili mula sa maraming pinagpipili ang sasabihin, mahirap pong magsalita agad eh. Baka isa lang yung alam galing pa sa'yo, tapos mali ang iyong nasa thinking, mali ka. So, there must be choices. Or bad choice, kaya nga choice may pagpipilian. For consequences. Paalala po, we are today is the product of all our choices before. Kung ano ka ngayon sa iyong course, yan ay pinili mo. I pray na hindi pinili ng magulang mo. Mga magulang, please, hindi kayo ang pipili ng course para sa inyong mga anak. Huwag niyong ipipilit na maging engineer na kagaya nyo. Kung mahina naman sa math, pahihirapan nyo lang ang anak nyo, sayang ang pera. Tama po ba? Kung ano ang passion ng bata, siya ang papiliin po natin. Nariyan ba mga nanay sa online? Narito. Mahalaga po ito because the daily life that you live now is a sum of the consequences of choices you have made up to this point, be it good or bad. Andyan ining, the daily. Yung kasunod. Yung kasunod.
Basahin natin. Yan. Kasunod lang iningyan ng aking nilagay ng consequences. The daily life that you live now is a sum of the consequences of choices you have made up to this point, be it good or bad. Kung ano ka ngayon ay resulta ng iyong desisyon kahapon, from the past, may asawa ka na ngayon kasi nagdesisyon ka mag-asawa. Pero yung asawa mo, kung hindi mo gusto, huwag mo nang papalitan. Mali, mamamali ka na. Ibig sabihin, ipanalangin mo na siya makakilala sa Panginoon, or kung nakakilala na at hindi pa rin nababago, ipanalangin mo ang sarili mo. Ikaw ang magbago at kasunod na ang asawa mo. Malinaw po. Malinaw po. So the daily life that you live now is a sum of the consequences of choices you have made up to this point, be it good or bad. Kaya nga po, sabi ko, life is not a series of chances, but it is a series of choices. Ang buhay ay hindi mo pwedeng sabihin na may chance tomorrow, day after tomorrow ay laging may chance. Ang Lord lang ang may hawak ng buhay natin. At ang Lord din, ang Panginoong Ama, ang ating Ama sa langit, ang may alam kung kailan darating si Christ. Pero marami na tayo naririnig, Jesus is coming, are you ready? Ako rin ay magtatanong sa atin. Jesus is coming soon, are we ready to meet the Lord in the air? Sino yung handa? We need to be ready and prepared. That's why ito po ay itinuturo na kailangan maunawaan mo, it is a series of choices. Piliin mo na ngayon pa lamang na ikaw ay mapapuntang langit. At piliin mo kung sigurado ka ng palangit, ay ready ka sa pagdating ni Christ. Lagi kang magpatawad kung may nagkakasala. Ang sabi ng Biblia, may nagtanong kay Jesus, ilang ulit akong magpapatawad? Sabi, 7 po bang ulit? Sabi ni Lord, hindi. 77 ulit. 77 times 7. In a day. Ilan daw? Walang kalatapusang pagpapatawad kahit isang tao ang nagkasala, patawarin at patawarin bago magkasalay. Sabihin ng bago ka pa nagkasalay, pinatawad na kita. At ito'y para sa kabubuti ng mga nagpapatawad. Kasi lalaya ka. Kaya, you choose to forgive. You need to choose to grow. Piliin mong lumago. Piliin mong magpatawad. Piliin mo yung gusto ng Panginoon. Sino rito ang totoong nananalig na ang Diyos lang nakakaalam ng the best para sa'yo at pipiliin mo yung gusto niya? Pumalakpak sa Panginoon. Yes, in Jesus' name. May naboborn again agad after na makarinig ng word at meron namang hindi. Ako po na makarinig, ako po agad inaborn again. Pinili ko agad na at alam kong si Holy Spirit yung pumili sa akin para ako'y magkaganon. Pero may participation ako. Pinili ko agad na maging totoo. Hindi na po ako nagdalawang isip na kilalanin ang Panginoong Diyos. Pero, bakit nga may naboborn again agad after na makarinig ng word at meron namang hindi? Because of their choices. Nasa kanila ang pagpili. Ako'y naniniwala, ikaw na naririto, nung maborn again agad, o naborn again, ang gusto mo'y tuloy-tuloy. No turning back. Pumalakpak ka nagsasabing, no turning back. Yes, in Jesus' name, sealed by the blood of Jesus. May mga nagpapaalaga at mayroon namang may iba't ibang dahilan at ayaw magpaalaga. Kasi yun ang gusto nila.
Nasa kanila ang pagpili. May nagpapatuloy sa Lord at may humihinto. Ang iba nababackslide, pero hindi ka kasama. Kasi ngayon tinuturuan tayo to choose what is best at piliin natin tayo magpatuloy na lumago, tayo magpatuloy na maging productive sapagkat ito ang kalooban ng Lord. Pumalakpak nagsasabing yes. Yes, in Jesus' name. May nagpapatuloy sa Lord at may huminto. May lumalago at ang iba'y immature pa rin sa tagal ng panahon. Pero ang kaharap ko rito, ikaw ay lumalago. Ikaw ay palago ng palago. Ikaw ay pabago ng pabago. Ikaw ay pabuti ng pabuti. Ikaw ay palapit ng palapit kay Lord. Sabi mo, Amen. Sagot kayo. May lumalago at ang iba'y immature pa rin. Others are victorious and others are always failures. Why? Depende sa pagpili niya. Depende. Yung pagpili niya kasi i-base sa alam niya. Kaya nga kanina sa Hosea 4:6, ang aking mamamayan, sabi ni Lord, ay napapahamak dahil sa kanilang kamangmangan. Ibig sabihin, kulang ang alam nila tungkol kay Christ. Ito lang talaga ang susi para makilala mo ang Panginoong Diyos at maunawaan mo ang plano niya sa'yo. Dito nakalagay ang magandang plano ng Diyos sa'yo. Dito nakalagay ang paraan para maging successful ka. Dito nakalagay ang patungkol sa kaligtasan at lahat ng ikabubuti natin. Naririto sa salita na ang Diyos ang nagsalita. Ang naniniwala ay magsabi ng Amen. At ipalakpak mo yung kamay sa Lord. Others are always happy. But others are always lonely. Sino rito ang pipiliin mong maging masaya kagaya ng ating inawit sa kabila ng problema, mananatili kang masaya? Because happiness is based on happenings. But joy depends on the Lord that is in you. The joy of the Lord will be your strength, sabi ng Biblia. Ang iba masaya pag maganda ang happenings ang nangyayari. Pero I declare, ikaw ay masaya dahil alam mo, may kasama kang Diyos na makapangyarihan, na nagbibigay sa iyo ng tagumpay, nagbibigay sa iyo ng lakas, magpo-provide na iyong kailangan, tutugon sa iyong pangangailangan, higit pa sa iyong kailangan ay inihanda ng Lord, kaya masaya ka. Masaya ka sa kabila ng iyong nararanasan dahil alam mo, may binubuong magandang patotoo ang Lord. Masaya ka sa kabila ng iyong nararanasan dahil alam mo, hindi pa tapos sa iyo ang Lord. Masaya ka sa kabila ng sitwasyong hindi maganda dahil alam mo, hallelujah, ang Lord ang nagplano sa iyo. His plans for you is to prosper you and not to harm you. To give you hope and a good future. Masaya ka sa kabila ng nararanasan mong hindi maganda dahil alam mo may healer, may provider, may Jehovah Shammah, may Jehovah Shalom, may Almighty God, all-powerful God. Hallelujah! Na ang imposible sa tao ay posible kay Lord. Siya ang kasama mong mapagmahal, mapagpatawad, mapag-ingat. Napakahanda ng inihanda ng Lord sa iyo. Siya'y laging naririyan, hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya pinababayaan. At doon sa kabila ng pagsubok, kung hindi pa na dumarating ang iyong hinihintay, alam mo higit pa sa iyong hiningi, kayang ibigay at kayang isupply at kayang gawin ni Lord. Ephesians 3:20. It depends upon what is in your mind. At ito, tinuro ko sa inyo, we need to know the Lord even more. We need to always to fill our mind and heart who the Lord is and His promises. Others, may mga Kristiyanong relax lang kahit may problem. Meron namang walang problem ay nagawa ng sariling problem. May kilala ka? Yung iba relax lang kahit may problema. Dahil alam mo, may Diyos na nakakaalam ng sitwasyon mo. Am I right? Kayo nga, bago magsabi ng sitwasyon nyo, alam na ng Lord.
Ang maganda ron, hindi lang alam ni Lord ang iyong pinagdadaanan. May solution pang inihanda ang Diyos para sa iyo. May provision pang inihanda ang Lord sa iyo. Ang Lord ay hindi lang nakikinig, siya'y naghahanda ng makakabuti para sa iyo. Sabi mo sa iyong kaliwat, sa iyong sarili, napakainam lang inihanda ng Panginoon sa iyo. Sino naniniwala? Magpasalamat, say hallelujah, thank you Lord. Napakainam ng inihanda mo sa bawat isa. Kaya kailangan humingi tayo ng tulong para pumili ng tama sa iyong desisyon. Best choice for God's best. May pagpipilian talaga, and sometimes hindi mo na magawang pumili dahil kung anong yung nararamdaman mo, yun ang iyong ginagawa at sinasabi. So we must not depend on our emotion when it is wrong. Take a pause. Mag-pause ka muna. Pray muna kay Lord and ask the help of the Holy Spirit. It all depends on what each person choose. That depends upon what kind of mind they have. Saan ka kukuha ng pagpipilian kung anong laman ng isip mo? Kaya lang ang delikado pagka ang iyong mind, ang laman ay puro mali. Saan ka kukuha ng tama? Pero praise be to God, ang kaharap ko rito, pinupuno ng Lord ng lahat ng mabubuti na nakalagay sa Biblia. That the Lord is faithful, the Lord is good, that the Lord is more loving, that the Lord is, that God has prepared something good in your life. Pumalakpak sa Lord, nagsasabing yes. So you need to replace. Delikado kasing magdesisyon pag ang laman ng isip, because of the problem, what should I say, corrupt or medyo negative. Delikadong magdesisyon. Even when you pray. But then, when you pray, medyo sabi nga, sabi ng iba, I feel parang ang layo-layo naman ng Lord sa akin. O ako, ang layo-layo ko sa Lord. Kasi sobrang bombard ng mga negative. Kahit si Lord mismo na tinanggap mo mula nang ikay maborn again, hindi naman siya umaalis, siya lang nasasaktan. Holy Spirit, tuturo po yan siguro some other weeks. Si Holy Spirit po hindi umaalis once na siya tinaccept mo, once genuine ang iyong pagtanggap kay Lord, andyan si Holy Spirit. Pero the reason why parang dry ang worship, dry ang relationship, kayo ba, bakit nagiging dry ang relationship nyo sa asawa nyo? Because you are not communicating well. Andiyan pa tayo. Pero hindi ka na ba iniiwan? Tama ba? So, what's the purpose? Bakit nagiging dry ang mag-asawa sa fellowship, sa kanilang pagsasama? They are not communicating well. Lagi na lang may clash. Likewise, sa Holy Spirit, andyan siya. Hindi kanya iniiwan. Bakit you feel bad? Kasi inaaway mo siya. Why you feel bad? Kasi hindi ka sumusunod. Pero andyan siya. Sino nagsasabi mula nang tagamit mo si Christ, andyan si Holy Spirit? Palakpakan natin si Holy Spirit. So, ang ginagawa kong illustration ay mag-asawa. Hindi naman sila naghihiwalay, pero lagi sila nagka-clash, pero wala ritong ganyan. Amen? So, hindi naman nag-iiwanan. Pero hindi lang parang dry ang relationship because they are not communicating well. Hindi nagkakaroon ng proper submission. Pero once ikaw at ako properly submitted to the will of God, submitted sa gusto ni Holy Spirit, wow, enjoy na enjoy mo ang moment mo mag-worship. Enjoy na enjoy mo ang moment mo kay Holy Spirit when you pray. Sino nakakaranas noon? Yun ang totoo. Excited ka lagi. Why? Si Lord hindi nalayo. Pag nagkasala ka, hindi. Ang mag-asawa ba, pag nagkasalang isa, iwanan agad? No. Ang anak ba, pag nagkamali, palayas agad? No. Hindi po. Andyan pa rin si Holy Spirit. Once you got born again, andyan si Holy Spirit. Pero the reason why, cold. Hindi si cold si Holy Spirit, hindi.
Ang kapangyarihan ni Holy Spirit, hindi nagbabago, is still powerful. Ikaw yun ikaw may problema. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, ayos na. Naaayos na. Parapahan natin si Lord. Andiyan lagi si Holy Spirit to the rescue, to help, to comfort, to perform miracle. Andiyan lagi si Holy Spirit. Ay, ang problema, ay you need to choose what the Holy Spirit, para hindi siya nagigrieve. Diba sa mag-asawa o sa mag-ina o sa magkapatid, minsan nagiging cold ang relationship kasi may konting clash. Tama po ba? Pero hindi naman nag-iiwanan. Tama? Hello? Ganon din si Holy Spirit. Nasasaktan si Holy Spirit when we continue to commit sins. Once naman na ikaw ay nag-humble down, andyan naman si Lord na nagsasabing kung gaano kalayo ng silangan sa kanluran, gaano nililimot ating mga nagawang kasalanan. Palapakan natin si Lord. So it all depends on what each person choose, that depends upon what kind of mind they have. Kung ano yung pinipili mo, nasa iyo. Because God has given us free will. Sabi natin free will. So we have different kinds of mind. Check natin dito. Ito'y introduction ko before dun sa topic. Kaya lang, itong introduction, umabot ng 1 oras. Kaya yung next topic ko po ay November 19. So ito po ang, ano po uli ang topic na ito? Best choice for God's best. Palapakan natin si Lord. So, kailangan ang iyong mali sa isip ay mapalta ng tama para may pagpipilian ka to decide what is right. At may iba't ibang uri ng mind. May iba't ibang kinds of mind. There are different kinds of mind. Number 1, anxious mind. Luke 12:29. Itong anxious mind, ito yung warrior. Wala pang problema, ay namomroblema na. Hindi pa nangyayari, iniisip na at nagkakaroon ng fear. At tumatawa lang siguro ang mga ibon. Dahil ang mga ibon sa kabila ng storms, there is still tweet, 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 tweet. And there are singing songs and worship marahil kay Lord. Sa kabila ng storms. Daigin natin ang ibon. Sabihin mo sa iyong katabi. Daigin natin ang ibon. Hindi sila nagwo-worry. Kasi, pero, praise God, tayo yung created ng Lord according to His image. So, we have different kinds of mind. Piliin natin ngayon sa ating pag-aaral at matuto tayo for us to have a healthy life. A healthy mind. So, anxious mind, ito yung mga warrior. Wala pang problema, pinoproblema na. Ang sabi ng Luke 12:29. So, mga ibon, hindi sila nag-iisip kung paano sila kakain. At ang maganda roon, kahit yung buhok natin, may pakialam si Lord. Alam ni Lord kung ilan ang nalaglag sa iyong buhok ngayong umaga. Bilang ni Lord the strands of your hair. Ganyan tayo kahalaga kay Lord. Palakpakan nga natin si Lord. Ganyan kahalaga sa tayo kay Lord. Sabihin natin, we love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Thank you for your abounding love and grace. Palakpakan natin si Lord. So the first kind of mind, anxious mind. Hindi ikaw ito. Hindi ikaw yung warrior. Amen? Nabago na tayo. Amen? Padalawa, carnal mind. What is carnal mind? Pleasures of life focus. Ito ang delikado. Nakafocus dun sa pleasure. Nakapag walang pleasure, malungkot. Pag walang happenings na maganda, hindi happy. So, delikado yan. Wala rito ganyan. Ano yung first mind? Na hindi bagay sa Kristiyano, anxious mind. Sabi mo sa iyong sarili, hindi yan bagay sa iyo. Ano yung padalwa? Carnal mind. Hindi dapat
At wala dapat sa Kristiyanong carnal mind na ang gusto lang ay talagang all about self. Self-gratification. Kung paano isasatisfy ang sarili. Ikaw ay may new life in Christ na. Amen. 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa na bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Sino rito ang bago na? Iba na ang naisin mo. You are caring for the kingdom of God here on earth. Amen? So, hindi bagay sa Kristiyano ang anxious mind. At wala rin sa mga Kristiyano yung carnal mind. At ang meron tayong spiritual mind. Yun. Pumalakpak ng isang malakas na bagsak na palakpak. Sabi ko, isa lang. Okay, spiritual mind. Alin yung itong spiritual mind? Turning thoughts over to God. Ayaw mong patagalin ang negative. Sinasabi mo, rule and reign, Lord, over my mind, my heart. At tineturn mo yung negative into, Lord, you remove the negative. Alam mo naman pag negative, ang negative, ang result niyan, malulungkot, matatakot, magiging warrior, magbo-worry, maiiba na ang timpla, maiiba na ang mood. Saan ang galing ang bad mood? Sa bad. What's in the mind? Tama ba? Saan galing ang good? Pag good in your heart. So you choose to have a good heart. Amen? Kaya nga sama ng loob, may masama sa loob. Pero sino rito, you choose to have a good heart. You choose to have a good mind, healthy mind, spiritual mind. Alin daw po yung spiritual mind? You turn your, whatever is in your mind, yung mali, pinapaltan mo ng tama. Paano papapaltan ng tama kung wala kang alam sa Bible? Kaya nga pinalalahanan tayo. Hosea 4:6, paalala ni Lord, ang aking mamamayan, ang aking mga anak na may napapahamak, dahil sa kakulangan ng kanilang kaalaman sa akin. Pero wala ritong ganyan. Ang mga naririto excited na madagdagan ang kalaman tungkol sa Lord. Ang mga naririto gusto mong malaman kung ano ang gusto ni Lord. Pumalakpak ka nagsasabing yes. Wala ritong mapapahamak. Agree naman kayo. Sa online, wala ritong mapapahamak. I-apply natin ng tama ang kaalaman natin. Having a godly wisdom. Amen? So, ano po yung patatlo? Spiritual mind. So you need to have more patungkol sa promises ni Lord. You remind always yourself, wala nga mangyayari pag ako'y nakipagtalo rin Remind yourself for that. Mamaya makikita nyo doon sa huli kong inilagay ng Lord na kaninang umaga ko idinagdag. Sober mind, not intoxicated. Titus 1:8. Another kind of mind, sober mind. Not intoxicated. Hindi polluted. Sober mind. Hindi polluted ang iyong mind. Bakit napopollute ang mind? Because of what you are hearing, because of what you are seeing. Kung saan ka bumababad, yun ang natatanggap ng isip mo. Am I right? Ako po ba'y tama? Paano mo ginagamit ang iyong buhay na ipinahiram ng Lord? Paano po natin gustong gamitin ang ating oras na ipinahiram ng Lord? Stay away doon sa makakapollute ng iyong mind. Stay away from that company na mapupulyot ang iyong mind. Stay away sa mga teleserye na hindi ka na makakakuha ng magandang lesson. Baka ikaw ay maapektuhan ng iyong emosyon. May kausap pa ako. Pero nasa inyo po ang pagpili. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bad choice for consequences, but best choice for God's best. Ikaw ang pipili. You need to choose to be happy in spite of. Hindi ka dapat magpapapulyot o magpapaapekto sa iyong mga nakikita at naririnig. Yes, at first, nasasaktan ka, you can release. Mahalaga yan, release. Kasi tao ka nasasaktan ka. Tama po ba ako?
So you can release it. And you ask for a prayer. That's good. Pero to dwell, huwag ka na magdodwell. May hirapan ka. Are you listening? So spiritual mind, sober mind, not intoxicated. Ito pong sober mind, not intoxicated. Counselor ka, ang dami mong na-absorb. Pero hindi ka napapa-apekto. Ibinibigay mo lahat kay Lord. Lalo po kami mga counselor, naku, iba-iba pong pagsubok, iba't ibang situations, at kami magiging accountable pag mali ang aming advice. Pero we are not intoxicated, we have the sober mind. We choose to say to the Lord, Lord, it is all yours. Carrying our burden, binibigay natin, burden-free, bibigay kay Lord ang lahat ng burden. Sabi ni Lord, come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Sino makakaranas ng genuine rest? Yan po yung devotion ko. Balikan nyo sa J1 ba 1 page. Sino makakaranas ng genuine peace? Those who have a genuine faith. Genuine love. May peace ka. Genuine ang iyong peace. Ang binibigay na rest ni Lord, sabi ni Lord, nasa Book of Hebrew na po tayo eh. Sabi ko, wow. The Lord offer rest. Even ngayong 7 weeks, o 7 days, God take a rest. At ikaw at ako, gusto ni Lord makapahinga ang isip mo. Gusto ni Lord makapahinga ang katawan mo. Yun, galing, ang sobrang magmahal ang ating Diyos. Pwede ba palakpakan natin ang ating Lord? The sound mind. Another kind of mind, sound mind. Ano itong sound mind? It is a healthy, hindi ko pala nadala yung aking cellphone. It is a healthy and balanced mind. Itong sound mind, ito yung healthy mind. Sino may gusto noon? Healthy and balanced mind. Balance eh. Hindi ka lang more on yourself na kaya nagka-clash lagi eh. Ikaw lagi para sa sarili mo ang tama. Hindi healthy po ang mind ng ganon. Ang healthy mind, ibalansi ka. Nararamdaman mo yung nararamdaman ng tao. Inilalagay mo ang sarili mo doon sa kaharap mo para maunawaan mo sila. Yan po yung napakahalaga sa mga counselor. This kind of mind, sound mind, balance. Dapat ikaw ay neutral. Kung ikaw ay standing the gap, dapat yung neutral. So this healthy mind is a balanced mind. Focus on God, God's truth, and is not easily swayed by the world's ideas and opinions. Hindi ka nasusway, basta-basta. Kaya ang napakahalaga po ng karunungan mula sa Lord. Ang karunungan na mula sa Lord ay you know well kung anong gusto ng Panginoon. That is wisdom. Kasi yun po talagang ultimate standard. Kaya dito, ito pong sound mind, hindi ka basta napapadala sa opinion ng iba pero mali. Sometimes may nagdidikta, pero alam mo namang mali. Minsan mabilis po yung darts eh. Pinag-aralan po natin 2 weeks ago, yung darts of the enemy. So kailangan po i-reverse mo po yan kasi biglang pumapasok sa isip negative. Kahit nga nagpe-pray, minsan, naku, sinain ko. Naku, ano bang oras na? Mabilis, may distraction. So pag ikaw ay having a sound mind, nagseset ka ng maayos. Time of prayer, time with your devotion sa Lord. Inaayos mo na. Yan ang having a sound mind. A sound mind enable us to make wise decisions. Ito ang mahalaga. Kung gusto mong magkaroon ka ng tamang desisyon, you need to have a sound mind. Sabihin natin, sound mind. Having a godly opinion. Having a godly perspective. Hindi yung opinion mo.
Delikado na i-apply mo ang opinion mo kung may bit-bit kang problemang hindi mo na isurrender kay Lord. Delikado ang opinion mo na i-apply mo kung meron kang hurts and pain na hindi pa na gumagaling. Nandiyan po ba tayo? Kaya ang linaw po rito, having a sound mind, ito po yung mind that is focused on God's truth. Basahin po natin. Sabihin natin, sound mind. O, sabay-sabay tayo. Alin daw po yung sound mind? Healthy and balanced mind. It is a mind that is focused on God's truth and is not easily swayed by the world's ideas and opinions. A sound mind enables us to make wise decisions, to think clearly, and to live a life that is pleasing to God. Maganda po yung, yan ba ang kalugod-dugod sa Lord? Iyo pong i-check ang iyong mind for the decision. Yan ba ang gusto ng Panginoon? Yan bang reaction mo ang tama na ayon sa gusto ng Lord? Kung gusto nating manatiling may sound mind, check ourselves at tulungan din natin ang iba to check. Yan ba ang decision mong yan? Ang kalugod-lugod sa Panginoon? So, having a sound mind, ito po yung tinatawag na having a renewed mind na gusto ng Lord, Romans 12:2. Alin po ba ang tinatawag na renewed mind? Ito po yun. A renewed mind. Ito po yun. A renewed mind. Ito pong renewed mind, ito po ay part having a sound mind. Na ito po yung gusto ng Lord. Ito pinag-aralan natin for so many weeks. So, ang renewed mind, ito po yan. Pag sinabing merong renewed mind, seeing from God's perspective. Ang tao na merong healthy mind, sober mind, spiritual mind, merong tinatawag na renewed mind, ito po ay may godly perspective. Ano pong sinabi ko? Kasi may tinatawag na human perspective. Ang godly perspective ay based sa standard ng Lord, which is the supreme standard, the ultimate standard, the Word of God. Ang godly perspective ay dito po nanggaling sa sinabi ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan. So, a person having a right mind, ito po yung, or having a sound mind, ito po yung tinatawag na may renewed mind. Sino naman yung mga taong may renewed mind? Disiplinado na ang kanyang isip. Mula sa iyong isip, magagawa mo mag-humble. Sabihin natin, disciplined mind, humble mind, thankful mind, trusting mind. Yan po ang katangian ng taong merong renewed mind na gusto ng Panginoon na sinabi niya sa Romans chapter 12, verse 2. Si Lord mismo ang may sabi sa iyo at sa akin. We need to have a disciplined mind. Yun po ay renewed mind. Pag sinabing renewed mind, ikaw ay may sound mind. Ikaw ay may mapagpasalamat na isip. Kaya ikaw ay may mapagpasalamat na puso. Saan nagmula ang iyong pagpapasalamat? Mula sa tamang alam ng isip na ang Diyos ang lumikha ng lahat, na ang Diyos ang nagpahiram sa iyo. Mula sa tamang alam mo,
mula sa ginawa ng Diyos sa iyong magaganda, ikaw ngayon ay nagkakaroon ng mapagpasalamat na puso. Ang iba ay hindi makapagpasalamat dahil nakatingin lang doon sa nakikita. Pero ikaw at ako, nakatingin tayo sa Diyos na hindi natin nakikita, na naghanda ng higit pa sa ating kailangan at hinihingi. Yan ang gustong kaisipan ni Lord sa iyo at sa akin. Renewed mind. Having a godly perspective, na hindi ka nakatingin lang kung ano yung nararanasan mo, kung ano ang nakikita mo, kundi nakatingin ka sa Diyos na makapangyarihan, na naghanda ng pinakamainam sa'yo. Ang taong gano'n na nakatingin sa Panginoon, sa kabutihan ng Diyos, matama ang isip mo na ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng kailangan mo, makapagpo-provide ng lahat ng kailangan mo, ang lahat ng yan ay narito sa isip. At because of that, magiging mapagpasalamat ka na, bagamat wala pa ang hinihingi mo. Magiging mapagpasalamat ka na, bagamat hindi maganda ang nararanasan mo. Saan nagmula yung pagpapasalamat? Sa isip. Ay, saan galing yung laman ng isip? Sa salita ng Diyos. Saan galing ang tamang laman ng isip? Sa mga naririnig mo kagaya ngayon. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, higit pa sa ating kailangan ang inihanda ng Lord. Higit pa sa inaasahan mo ay kayang gawin ng Panginoon. Higit pa sa kayang gawin ng tao ang gagawin ng Diyos. Ang Diyos natin makapangyarihan. Higit pa sa alam mong mahal ka ng Lord, higit pa roon ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. At yan lahat ang dapat nakalagay sa isip natin, na sa Diyos ay walang imposible. Nang imposible sa tao ay posible sa Kanya. Matthew 19:26, Luke 1:37. Nandyan po ba tayo? Yan po ang kailangan natin nowadays, especially na lagi nating naririnig, Jesus is coming soon, na walang nakakaalam kung kailan darating maliban ang Ama sa langit ang nakakaalam. Pero ito ang tatanungin ko sa inyo at tatanungin ko kayo, are you ready to meet Christ in air? Are you sure that you will meet Christ in the air and you will not be left behind? Hindi ka maiiwan sa lupa? Ba't hindi na kayo nag-amen? Sabi ko, hindi na kayo maiiwan at tayo sasalubong sa impapawid. Are we sure? Because we are sure. We are sure because we have genuine faith. At kitang sa sarili mo, yung relationship mo kay Holy Spirit. How is your relationship with the Holy Spirit, who is always there for you? The Holy Spirit is always there. The Holy Spirit, ang iyong katawan ko, ang ginawa niyang templo. Palakpakan natin si Holy Spirit. So yan po yung tinatawag na sound mind. Ano yung pong katangian ng sound mind? Having a godly perspective. Meron kang renewed mind. Disiplina. Disiplinado, hindi ako papatol dito, baka ito i-trap ng enemy. Disciplined ka. Bakit mo naisip yun? Kasi, kagaya ko, hindi ako papatol dito, baka ito i-trap. Kasi tinuro ko yun. Do not bite the bait. Do not allow yourself to be trapped. Tinuro ko sa mentoring. So, ina-apply ko. Saan ako nakuha ng ini-apply ko? Saan natututunan ko? Papa-mentor sa bishop. I will always study the Word of God para sa dami naman pong counseling. So I need to dwell in the presence of God. I need to dwell in the Word of God. Para accountable po kasi ako kapag mali ang aking counseling. Am I right? Kayo rin. Pag mali ang inyong sinabi, advices. So humingi sa inyo ng advice, you will be accountable. At sabi nga ng Lord, ay delikado yung mga pinagmumula ng pagkakasala. Mabuti pa raw igilingan ng haligingan, blah, blah, blah. Ayoko nang i-mention. Kaya stay away from the foolish things. Nasa huli po yan eh. So sino rito ang gustong magkaroon ng healthy mind? Renewed mind. Kung paano natin iaalagaan ang ating mental o ang ating katawan, ay higit pa ang ating mental health. Napakahalaga po niya. Kasi dito lahat nagmula. Are you listening?
Dito lahat. Maging sa pagkain mo. Ang dami-dami diyang nakain, pero kaya mo namang mabusog. Halimbawa, 10 ang menu. Meron doong 5 na pangpa-cholesterol. At may 5 na healthy. At inisip mo, mabubusog na ako dito sa 5 na magiging healthy naman ang katawan ko. Kaysa dito, isasama ko pa ba aring 5 na maraming cholesterol? Nasa iyo ang pagpili. Wala sa akin. Halimbawa, tayo magkasama sa pila, ikaw naman ang pipili. Sabi nila, low carbs, low carbs. Pero masarap kaya yung spaghetti at saka pansit. Nasa atin, fasting tayo eh. Nasa atin ang pagpili. Ngayon, kung inaalagaan natin, sabi nga, sa 3 John 2, so I pray that as your health prospers, so your mind prosper. Yun po ang wholeness, holistic, si Lord eh. Ang gusto niya, malusog ka physically, pero dito yan magmumula sa mind. Bakit po? Hindi ko alam kung nasa book of Proverbs yata yun. Na talagang may kinalaman po. Kapag ikaw ay masayahin, nako po ang iyong organ, healthy. Saan ko yan narinig? Sa bishop. Pag ikay laging galit, kulubot. At ang joints, hindi nananakit. Kaya sabi mo siya, ang kaliwat kanan, maging masayahin. Rejoice in the Lord. Utos naman ito sa atin eh. Rejoice, malaki daw tulong yon para maging maayos ang mga organ, ang mga system. Aside doon, syempre, eating a right habit, doing a right eating habit, a right habit sa eating. Yan. Pero yun po yung bishop, pag nagtuturo ay holistic din. Science, about health, kaya laging, sila po hindi kumakain ng baboy matagal ng panahon. Self-control talagang pairalin. At talagang fasting na silang matagal na sa baboy. Hindi ibig sabihin na hindi makakapasok ng langit pagka kumain ng baboy. Wala akong sinabi niyan. Don't mention what I did not tell you. Huwag niyong i-mention yung hindi ko sinabi. Ang sinasabi ko, kasi, ayaw niya. Pero nakalagay rin naman sa Biblia, walang anumang pumapasok na magpapasama kundi yung lumalabas. At lahat daw ng bagay ay mabuti. Nakalagay yun nalis ko yata yun. Sa sunod pa yata yun. James, yun, nasa James na lahat ng mabuti, lahat ng bagay, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. At lahat ay nalilinis sa magitan ng panalangin may pasasalamat at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan. Pero hindi ko sinasabing pag kayo kumain ng baboy, hindi kayo papasok ng langit. Walang gayon. Ang sinasabi ko, pwede kayong kumain ng baboy, huwag nyo dadamihan. Okay. Brother Lechon, nasa inyo ang pagpupili. Always, I am reminding you, life is a series of choices. It is not a series of chances. Choices. Nasa atin ang pagpili. So we need to choose to have a right mind and a sound mind. Anong right mind? Ito pong right mind. Ito po ay nakalagay sa Mark 5:15. My dear, inilagay ko yan kanina. Mark 5:15. Ito po yung right. Basahin nyo. And they came to Jesus and saw the demon-possessed man. Sino raw yung demon-possessed man? The one who had the legion. Sino raw yung dati? Sino raw yung narurong kay Jesus? Yung dating may karga. Ng anong karga? Legion. Ay umupo kay Jesus. At anong nakalagay dito? Cloth and in his right mind. Ano nang sitwasyon nung dating may karga? Sagot kayo. Meron na siyang right mind. Ano ang sitwasyon nung may karga? Dating may karga na may legions of demons. Ano na ngayon? Meron ng right mind. Nung lumaya, nagkaroon na ng, sabi sa Tagalog,
meron na siyang matinong pag-iisip. Lagay sa Tagalog. Naging matino na ang isip kasi lumaya na. Pag may kilala kang hindi matino, kayo na ang magsundo. Ito kasi, pakibasa po. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong anong dating sitwasyon? Sinasaniban ng kawan ng masasamang espiritu. Yan ang dating sitwasyon. Pero, nung makalaya, anong ginawa? Nakaupo siya at nakadamit na, dati hubad. At matino na ang pag-iisip. Kaya natakot ang mga tao. Ay bakit natakot? Ay yung ba namang hubad dati na nagwawala, ay kaya nagwawala ay may karga. Pero nung mapalaya, naging matino na ang isip. Taas ang kamay na ikaw ay malaya na at matino na ang iyong isip. Pumalakpak sa Lord. Kita natin, may kinalaman ang sitwasyon ng isip sa nararanasan ng tao. Padalwa, may kinalaman kung ang tao ay malaya o hindi sa kanyang nararanasan. Pero ngayon, hindi po mga demonyo ang kumakarga at wala ritong makakargahan ng mga kaluluwang unrested. Alam niyo yung isang linggo na nagpatotoo na may kargang 4 na kaluluwa, kaya ang taning ng doktor sa kanya ay 6 months na lang dahil may cancer. Pero nung nag-testify po rito ng Sunday, puntahan nyo na lang sa J.A. Bawan page or J.A. Bawan sa YouTube. May testimony puro yun. Siya po'y unbeliever na pinalaya ng Lord. Siya ay nagpunta, galing Qatar, dumating ng Pilipinas, isinama po ng ating kapatid na Sister Del. Ipinag-pray ko po at si Lord po'y kumilos, kaya pala siya nabibigatan at nahihirapan. 4 na unrested soul ang karga niya. Pero nung mapatanggap ang mga unrested soul, nanay, tatay, paborito po kasi siya ay paborito, tapos nung mamatay ang nanay niya, katabi pa niya, nasa kanya. 4, nanay, tatay, lolo, lola. Nakalaya nung tumanggap sa Panginoon at nagpatawad, humingi ng tawad, nakapasok sa Panginoon Diyos. Palakpakan natin si Lord. So kita rin natin dito na ang taong in bondage ay hindi matino ang isip. Pero salamat sa Lord, ang kaharap ko ngayon ay matino. Having the right mind. Sabi mo, I have the right mind. Palakpakan natin si Lord. And last, mind of Christ. This is one of a kind, the mind of Christ. Ano bang kaisipan ni Christ? Una, ito po yung nasa Philippians 2:5, 2:7. Kayo na lang po magbabasa. Jesus Christ made himself of no reputation. Talagang hindi niya alintana, siya man ay i-ridiculed, siya man ay i-persecute, bagamat alam niya sa sarili niya kung sino siya, na siya'y Diyos, na si Christ ay totoong Diyos, iniwan ng langit, pinaglilingkuran siya ron. Pero hindi niya alintana, hindi siya napadala sa kantsaw. Siya ay having the mind that is healthy. Talagang sa kanya'y malinaw ang kanyang purpose while he was on earth. Ang purpose niya is to obey the Father. Obey the purpose of the Father in his life. At dito ay talagang die to self. Sabihin natin, die to self. Ang isang tao having the mind of Christ, siya ay tumatanggap na maging patay sa sarili. Sino may gusto na on? Naman. Ano pa ang katangian ng tao na may mind of Christ bukod sa die to self? Number 2,
Jesus took upon him the form of a servant. Sa kanyang isip, gusto niya laging maglingkod. A giver, a server. Imagine nyo si Christ, alam niya sa langit siya pinaglilingkuran, pero nung siya nasa lupa, naghugas ng mga paa ng mga disciples. Wala noon mga pedicure. Alam nyo noon na talagang alikabok. Dila lang ang walang alikabok. Wala nung ispaltadong na karsada. Pero si Christ, having that mind, healthy mind, right mind, hindi niya lintana. Why? Ginawa niya yon to give a good example. Ito ang katotohanan, having the mind of Christ. Die to self. And number 2, nagseserve ka. Serving God, serving people, serving others. Ano pa? He was made in the likeness of men, and he humbled himself, and he became obedient unto death, even the death of the cross. Si Christ, pinagbibintangang Beelzebub. Pero sinasabi, anak ka ni Beelzebub. Pero anong respond ni Jesus? Hindi niya sinabi, baka gusto mong padalhan kita ng mga bata-batalyong anghel ko. No. Hindi siya nagmalaki. Hindi niya pinangunahan ng Ama. Having the mind of Christ, hindi pinangungunahan ng Ama. At I want to have like that kind of mind. Sino may gusto noon? Sino may gusto to have that kind of mind, the mind of Christ? Ano ang having the mind of Christ? First, ano ka? Die to self. Patungkol sa sarili, hindi mo na iniisip. Humble ka. Ikaw ay humble. Ang gusto mo laging masunod ay kung ano ang gusto ng Ama sa langit. Having the mind of Christ. At ikaw naman ay masaya. Imagine mo si Christ even to the point of death. Sino rito ang gusto to have a sober mind? To have a healthy mind? To have a right mind? To have a healthy mind? To have a sound mind? Naririnig kayo ni Lord, ha? Kasi yun, kikilos na si Lord pagka kayo na umaagree. Sino rito ang gusto ng have a mind, to have a mind of Christ? O sino rito yung walang maisip? You need to decide. You need to decide for yourself. I am decided to have a sound mind, going to have a mind of Christ, claiming to have a mind of Christ. So napakahalaga po niyan. Kasi when you have that, you will be happy even more, even greater. Even sa kabila ng problema, you will experience kakaibang joy and you have the peace. So will you decide now to have a best choice for God's best for yourself? Basahin niyo po at inyong tanongin ang inyong sarili. 1, 2, 3, go. Okay. Tanongin niyo po ang inyong sarili at ikaw ang magdesisyon. Will you decide now to have a best choice for God's best for yourself? Sagot po kayo. Salo po kayo sasagot. Will you choose the right mind, sober mind, spiritual mind, sound mind, right mind, mind of Christ? Pakinigyan ni Lord. Ito yung maganda. Dahil narinig ni Lord, kikilos ang kanyang mga anghel, kikilos ng higit si Holy Spirit para maganap yan. Will you choose to have a disciplined mind? A thankful mind? Will you choose to have a humble mind? Will you choose to have a right mind? A sound mind? Palakpakan natin si Lord. Narinig, seal by the blood of Jesus. Sino nandito, you are saying no to carnal mind? O sabihin mo ngayon, I say no to carnal mind. I say no to anxious mind.
Ikaw mismo, sabihin mo, I say no to anxious mind. I say no to carnal mind. Dito nga. You say no. Oh, 1, 2, 3, go. I say no to carnal mind and no to anxious mind. And you say yes to sober mind. Sige, 1, 2, 3, go. I say yes. Ito muna. Sabay-sabay kayo. Basta. Sige. Sige. Healthy mind, joyful mind, thankful mind, humble mind. Pakinggan ni Lord. Lord, patulan niyo, Lord. Patulan niyo. Lord, palakpakan natin si Lord. Dito naman, papatulan. Numbers 14:28, kung ano daw naririnig yun ang papatulan ni Lord. Sabihin mo muna, I say no. 1, 2, 3, go. I say no to anxious mind and to carnal mind in Jesus' name. O, ilakas mo naman ngayon. I say yes to sober mind, right mind, spiritual mind, sound mind, right mind, mind of Christ. Palakpakan natin si Lord. Pag sinabi pong sound mind, ito po yung disciplined mind. Ito yung renewed mind. Ito yung thankful mind. Ito yung humble mind. Yan. Yun ay renewed mind. Yun ay sound mind. Gets po natin? Balikan nyo na lang sa YouTube kung hindi po ninyo na-copy. Okay. 2 Timothy 2:21 before we end. 2 Timothy 2:21-23. Dito rin po sa 2 Timothy 1:7 naman, yung sinasabing God has given us the spirit of power, love, and self-control. Pero ang inilagay ko po rito ay 2 Timothy 2:21. The Lord wants to use you for special purposes. So make yourself clean from evil. Ituro mo ngayon ang sarili mo as you stand at your feet. Sa gusto mong, kung ikaw ay naniniwala that you are special to the Lord, stand at your feet and declare this to yourself. Kung ikaw ay naniniwala that you are special, your calling is special to the Lord, and you are special to God, you need to declare it to yourself. Are you ready? Sabay-sabay tayo. Point your finger on the top of your heart. The Lord wants to use me, for special purposes. So I make myself clean from all evil. Then I will be holy. And the Master can use me. I will be ready for any good work. And I will stay away from the evil things a young person like me typically wants to do. I will do my best to live right and to have faith, love, and peace together with others who trust in the Lord with pure hearts. Humanap ka ngayon ang sasabihan. Declare mo. Manap ka. 1. Sa first, 2 Timothy 21. The Lord wants to use you for special purposes. Yung walang kaharap, ako'y narito at ako'y nagdideklara. So make yourself clean, people of God, pati nasa online, from all evil. Then you will be holy. And the Master can use you. And you will be ready for any good work. Stay away from all evil things. For being a young person like you typically wants to do. Do your best to live right and to have faith, love, and peace
together with others who trust in the Lord with pure hearts. Sino ang nagkiklaim noon? Ama, selyuhan nyo salita mo. Sapagkat kayo ang may sabi, hindi babalik sa iyo ang iyong salita that proceeded, the word that proceeded in your mouth that we confess. It is a two-edged sword. Ito'y matalim, mabisa. Higit na matalas kaysa linmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng kasukasuan ng utak sa buto, nakatataho ng iniisip at binabalak ng tao. Shall come to pass to everyone. That everyone will stay away from evil. You will see everyone change, transform from glory to glory. That everyone, Lord God, hallelujah, having a special calling for your special purpose. And everyone will do the work till you come. My Lord, my God, ikaw ang may sabi, do the business till you come. Gawin namin ang business mo here on earth hanggang sa kayo dumating. Your business, oh God, is for people na lumapit sa iyo at maligtas. Lord, salamat. Naririto ang bawat isa as you close your eyes, people of God, close your eyes. Sige, if you, alam ko lahat tayo nagkakamali ng salita, isip. Sige, as forgiveness, you are responsible sa laman ng isip mo, responsible sa iyong mga ginawa. So narito si Lord, ready to forgive you, ready to change your heart and mind. Lord, salamat. Maling gamit ng isip. Ngayon, Lord, nagdedesisyong gamitin ito for your glory. At ngayon, gamitin mo, O God, itong aming aawitin, na ito'y maipunla sa aming mga isip. Ang totoo kami nilikha mo, sadyang para sa iyo. At ito ang tama, lahat sa aming iaalay sa iyo. Hallelujah! Sadyang para sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ito ang tama, Lord. Kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Yes, Lord. Kayo ang aming Creator. Salamat. Special kami sa iyo. Special ang purpose mo sa aming buhay. Lord, salamat. Salamat, Ama. Salamat. Salamat, Lord. For the last time, taas mo yung kamay kay Lord. Ito ang tama. Maayos ng isip mo. Healthy mind. Sound mind. Yes. Sadyang para sa'yo. Natutuwa si Lord sa naririnig natin. Naririnig niya.
kailan pa man. Kahit na kailan pa man, Anumang kalagayan. Pagkat alam ko, Lord, naririnig mo ang desisyon ng bawat isa. ikaw pa rin ang Sealed by the blood of Jesus. Sige, naririnig ni Lord ang desisyon mo. aking kaligtasan. Kaya't papuri ko Papuri ko ay iyong tanggapin, ay iyong tanggapin. aalay. Iaalay lamang para Naririnig ni Lord. Hallelujah, ikaw ang nagdidesisyon yan. ay sasama sa iyo. Sealed by the blood of Jesus. Oh, Panginoon, kahit na kailan pa man, yes, oh God, anumang kalagayan. Maganda ito, pagkat alam ko, ikaw pa rin ang Diyos sa aking kaligtasan. aking kaligtasan. Kaya't papuri ko Kaya't papuri ko ay iyong tanggapin. iyong tanggapin. Iaalay. Iaalay lamang para sa iyo. Iaalay. Iaalay lamang para sa iyo. Iaalay lamang para sa iyo. Sabay-sabay tayo. Aking Jesus. Salamat, O God, narinig mo ang desisyon ng bawat isa na patuloy na sasamba sa iyo, anumang mangyari, anumang kalagayan. Dahil alam namin ikaw na banal na Diyos na naghahari sa amin ay makapangyarihan. Na kayo na banal na Diyos na naghahari sa amin ay mapagmahal, mapagpatawad, maibigin, mahabagin, mapagpalaya. Kayo ang Diyos na mapag-himala, mapagpagaling, mapagsama, mapag-iingat. Salamat, O God. Salamat, O God, ng aming mga kaisipan, iniayos nyo. Salamat kami kinausap mo. Sabihin mo ngayon, Father God in heaven, I entrust my life to you as my most loving God. Yes, I believe in you. The best ang gusto mo sa akin. Kaya I choose to have a best decision. I choose to have a sound mind, a mind of Christ. Sa araw na ito, pinipili ko po na lakaran, tanggapin, my Lord, ang nais mong maranasan ko, to have a sound mind, a balanced, healthy mind, to have a mind of Christ, mapagpakumbaba, mapagpasalamat, mapaglingkod sa iyo. Sapagat alam ko, higit ako magiging mas masaya. Sapagat ito ang sinabi mo sa banal na kasulatan. Oh Lord, I surrender my life to you. Oh Lord Jesus, thank you for being with me moment by moment. Your Spirit, Holy Spirit, you are my helper. You are my comforter. You are my master teacher. I choose to obey you. Best choice ang piliin ka. Pipiliin ka, Lord, ng higit sa salapi. Pipiliin ka, Lord, higit sa sino mang tao. You are my number one in my life. At ito ang tamang pili. Nagustuhin ko ang gusto mo. Naayawan ko ang ayaw mo. Lakaran ko ang pinalalakaran mo. Matanggap ko ang mga the best. Salamat po, Ama. Salamat, mananatili akong may healthy mind, may sound mind, sober mind, right mind. I say no to anxious mind. I say no to carnal mind. In Jesus' name. Salamat po, Ama. Ang buhay ko ay sa palapit sa iyo. Ito ang kalooban mo. I'm special to you. Meron akong special purpose, talents and gifts, and all resources. This is all for your great purpose in my life. Maganap ang iyong great purpose in my life. Your best plan in my life, Lord.
Itong ginugusto ko habang ako'y narito sa lupa. Kayo'y nag-iisang Diyos na nakakaalam na makabubuti para sa akin. Tulungan mo akong makapagdesisyon ng tama ayon sa iyong banal na salita. I honor you, Lord. I depend on you. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Sa pabuti ang buhay ko, dahil sa tulong mo, banal na Espiritu Santo, sa lahat ng pagdedesisyon ko, in all aspects of my life. In Jesus' name. I'm victorious. I'm victorious. And the rich say, I am richer. And the strong say, I am stronger. Because of what you've done, Lord Jesus, on the cross. In Jesus' name. Pumalakpak sa Lord, nagsasabing amen.